Kapag meron nang napagkasundo ang petsa, heto naman ang mga kailangan mong gawin sa mismong araw ng data updating. Ang mga sumusunod ay maaaring matapos sa loob ng 1 hanggang 3 araw. Sa mismong araw na itinakda ang data updating, pupunta ang chapter coordinator at ang iba pang volunteers para gawin ang pagmomonitor o pag-check ng paaralan. Gamit ang CMS Data Updating Form, i-check ng mga volunteers ang iba't ibang impormasyon ng isang paaralan. Para sa mas detalyadong impormasyon kung ano-ano ang mga kailangang i-check o tingnan at paano ito ginagawa, panoorin ang isa pang video na may pamagat na mga dapat tignan sa data updating. Dapat masiguro ng chapter coordinator na dala ng school coordinators at iba pang volunteers ang mga gagamiting tools para sa isasagawang data updating. Mahalagang mapaalala ng school coordinator na dumating at makumpleto sa oras ang mga volunteers. Tip! Sa mismong araw ng data updating, mas maganda kung dala ninyo ang What to Check guide bilang gabay ninyo sa pag-check. Higit sa lahat, magkakaroon muna ng reorientation o pagre-review kung paano gagawin ang data updating. Pagkatapos ng reorientation, maaari nang simulan ang data updating. Ang mga data gatherers ang aktwal na magbibilang at magsusuri ng enrollment, seats, classroom, textbooks, at iba pa. Ang explorer naman ang kukuha ng GPS coordinates ng school. Kung kakayanin, pwedeng mag-update sa social networking sites ng CMS ang correspondence patungkol sa ginagawa ng mga volunteers. Dapat masiguro ng chapter coordinator at school coordinator na nasa ayos ang proseso ng data updating. Tandaan! Una, aktwal na bibilangin ng data gatherers ang enrollment, seats, classroom, textbooks at iba pa. Aktwal na pagbibilang ang gagawin at hindi kokopya lang ng datos. Ang volunteer ang magbibilang at hindi ang mga teachers. Pangalawa, huwag kalimutang maglagay ng comment sa bawat item ng form. Ang comment ay pwedeng positibo o mga magandang nakita sa classroom. Halimbawa, kumpleto ang mga libro ng mga bata o kaya bago ang mga upuan. Pwede rin namang isulat ang problemang nakita tulad ng kulang ang mga libro o kulang ang mga silya. Sa comment section ninyo, idedetalye ang mga bagay na hindi kayang isulat sa table. Halimbawa, kulang ng 10 upuan o kulang ng 20 science books. Pangatlo, mainam na magdala ng kamera para sa pagdodokumento ng isinasagawang school monitoring at mga nakitang problema o pangangailangan ng paaralan. Pang-apat, kailangang papirmahan ang updating form sa class advisor bilang patunay na isinagawa ang updating activity. Huwag din kalimutang ilagay ang date kung kailan isinagawa ang data updating activity. Dapat, masiguro ng school coordinator na ang lahat ng forms ay napirmahan ng data gatherer at ng class advisor. At mailagay ang lahat ng detalye ng paaralan sa school profile form. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 araw na pag-check ng isang eskwelahan, iipunin ang lahat ng CMS sheets. Bilang school coordinator, susuriin mo ito para makita kung lahat ng concerns o problema ng eskwelahan ay nailagay at naisama sa mga data sheets. Kung mayroon pang mga kailangang impormasyon tungkol sa eskwelahan, dapat itong hingiin agad. Sa kabuuan, mayroong 3 kailangang gawin habang isinasagawa ang data updating. Una, ang reorientation kung ano ang mga bibilangin at susuriin sa paaralan. Pangalawa, ang mismong pagmomonitor gamit ang required CMS sheets at pagbibigay ng comments. Pangatlo, ang siguruhin na kumpleto ang pagsusuri at napirmahan ang bawat forms ng data gatherer at school head. Kung may concerns o katanungan ka tungkol sa stage na ito, maaari kang tumawag sa CMS Secretariat o magtanong sa chapter coordinator o school coordinator.